Good day mga kajugol. So ang topic natin today ay ang Molicare 101. So dito sa video na to pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-alaga ng balloon molly or molly in general. So maaaring similar din to sa ibang isda tulad ng gapi. And hindi naman kasi masyadong komplikado yung pag-aalaga ng mga gantong isda. So dito na tayo ngayon sa Jugol Fish Hub at iisa-isahin natin kung ano yung mga dapat nyo bang malaman. So simulan natin guys sa water parameters ng mga balloon molly. So yung mga balloon molly guys, ang gusto nila ay 7.5 to 8 na pH. Tapos sa temperature naman, dito sa Pilipinas hindi naman problema yan. So kung nasa ibang lugar kayo, nasa mas malamig, medyo problema pero mabubuhay naman yung mga yan. So ang iwasan lang natin yung sudden temperature change at saka sudden water parameter change. Ayan. So itong video rin na to, iikot to sa water quality. So water quality ang the best na i-maintain natin, yung cycled water, yung mga ganon, yun ang mga optimal para sa balloon molly. So ngayon, may mga nagtatanong, boss, pwede ba ako mag-alaga ng balloon molly sa maliit na tank, dun sa beta tank? Of course, mabubuhay sila dun. Okay? So ang tao rin naman mabubuhay sa maliit na bahay yan eh. Pero yung problema dyan, yung quality of life. Siyempre, nagkikip tayo ng pets, pero siyempre isipin din naman natin kung ano yung epekto ng mga ganung bagay dun sa alaga natin. Siyempre, fish keeping tayo. Hindi lang naman tayo basta magkaroon ka lang ng alaga tapos iyayabang mo sa mga tropa, sa mga kaibigan mo, ganun lang. Siyempre, gusto rin naman natin quality yung pamumuhay nila. Sa temperature guys, iwasan lang yung sudden change ng temperature kasi mayroon ako mga molly nakabilad sa araw. Ayan, tulad yan, mabibilad sa araw yan. Itong mga tabs na to. Okay lang yan kasi hindi naman biglang mainit yan eh. Dahan-dahan naman nag-i-increase yung temperature niyan. So kahit maging maligamgam yan pang tsaa, mabubuhay yan. Yes, meron ako mga experience dun sa outdoor tub ko guys dati. Talagang sobrang init ng tubig. Pwede mo nang pantsaa talaga. First quarter nitong 2025, sobrang init guys, alam niyo yan. So yun, yung mga video ko doon, kung mapapanood nyo, talagang sobrang init ng tubig doon guys. Nabubuhay yung mga molly. Nakapag-breed ako ng maganda doon. Yung mga dark choco natin doon ang galing. Doon naman sa lamig guys, ako na-experience ko na yung sobrang lamig na mag-alaga ng balloon molly. Nung beginner ako guys, meron akong mga nabili ko lang sa pet shop ng mga balloon molly. Nagkinip ko sila sa loob ng bahay. Ayan, sa loob ng bahay. Kasi meron din akong shrimps. So, kinip ko sila, magka-separate ng tank pero same temperature hanggang 20 degrees Celsius. As in talagang napakalamig guys, yung naka-aircon. Hanggang 20, nabubuhay naman sila. So, ang drawback lang nun guys, talagang humihina ang panglusaw ng kahit ano naman na halos na hayop kapag nalamigan. Lalo na sa balloon molly, humihina yung digestion nila. Kaya maaaring maging prone sila sa swim bladder disorder. Yung sakit guys kaya pala, total nandiyan na rin naman tayo. Ang sakit guys na SBD ay swim bladder disorder. Meron kasi minsan nagsasabi, ay may swim bladder yung isda ko. Guys, merong swim bladder yung isda nyo. Ang sakit na tinatawag natin ay swim bladder disorder, hindi swim bladder. Yung swim bladder ay part ng katawan ng isda. Okay, so yun yung maintain ng balance ng isda para nakalutang sila ng tama lang, yung nakatayo yung isda. Guys, may tinatawag tayo na water hardness. So meron kayong mga bagay na pwedeng gamitin to measure yung hardness ng ating tubig. Dito sa Bulacan, maganda naman yung tubig namin, angkop sa molly. Meron akong TDS meter eh. Pag meron kayo nun, maganda i-measure nyo. So ilalagay ko na lang dito sa screen yung ranges ng TDS na pwede dyan sa mga mollies nyo. At saka kung ano yung optimal na water hardness na pwede nyong i-maintain, gamitin. Okay? So dapat talaga guys, mineral water. I mean, yung tubig na may minerals, yung ginagamit natin sa molly kasi kailangan nila hard water. Meron tayong separate video about dyan sa water parameters ng balloon molly fish keeping. Next topic natin guys ay yung pagkain. So marami tayong mga available na pagkain para sa mga balloon molly. So ang mga balloon molly guys, ano yan? Pakain sila ng karne at saka ng halaman, ng plants. Isa sa mga pinaka-basic na pwede nyo ipakain dyan, makikita nyo kahit saan, mabibili nyo kahit saan. Ito, PO1 pellets. Ayan. So itong PO1 pellets, napaka-basic nito guys kapag magpipish keep kayo. Ito na kagad yung pwede nyo ipakain. Ayan. Kasi napaka-kompleto na nito guys, pang omnivore to. Ayan. So ito gawa mostly sa halaman, pero of course, halos kompleto na siya para sa balloon mollies. Ngayon, marami dyan nauuso, di ba? Gel food. Ayan, katulad nito, yung gel food na tinitinda natin dito sa Jugol Fish Hub na available pa rin. PM nyo kung gusto nyo.
Sa Facebook lang guys, sa Facebook nyo lang to mabibili, PM nyo ako. Ayan. Yung mga katulad nun guys, mga formulated yan na pagkain, marami available. Okay? So isa yun sa mga type. And then yung kasing gel food guys, hindi naman pag sinabing gel food, iisa lang yan. So iba-iba yung timpla niyan. And maraming gel food na nagkalat dyan. Kulay pa lang, makikita nyo, iba-iba yung timpla niyan. So, yung ginagamit namin dito sa Bulacan, yung tinda ni Ace, is ginagamit niya ng mga nag-show dito sa Bulacan. And yun yung magiging testament nung kung gaano ka-effective yun for grooming balloon mollies. Ngayon, meron din tayo, BBS. So, itong hawak ko na to is decapsulated BBS. So, isa tong uri ng dry na food na galing sa live food. Ayan. So, ang baby brine shrimp kasi nakakilala nyo, yung hinahatch, ay the best for fry. Okay, medyo pricey kasi yun, kaya kapag fry, nun nyo lang talaga the best ipakain yun. Bakit baby brine shrimp? Kasi nakakapag-trigger yun ng na-stimulate niya yung natural instinct ng mga balloon molly o ng mga isda na maliliit para kumain. Okay. Siyempre, as isang hayop, hahanapin mo yung gumagalaw na maliliit, yung fry, kinakain nila yun. So, the best yun for fry growth. So, yung mga nagtatanong, ano ba guys, ano ba boss, yung the best na food for molly, BBS for fry. Okay, and then kapag lumalaki na sila, syempre live food ang the best guys. Pero syempre kapag wala kayong access sa mga ganun, mga live foods, di nyo kayo mag-keep ng Chubifex, syempre pwede naman kayo mag-pellets tulad ng pinakita ko kanina. Yung pellets na yun guys, meron yung equivalent na fry mash, pwede sa fry, and then of course, kapag lumalaki na yung isda nyo, pwede na siyang mag-introduce ng mas malalaking pellets. Pero yung PO1, the best size na yun for until grow out. Ngayon, marami tayo iba-ibang uri ng live foods. Merong Chubifex, merong Daphnia. Ayun. So lahat ng yan, pwede naman yan. Ngayon, sa gulay din, usually sa ibang bansa, mas maraming gumagamit dun sa ibang bansa. Ako kasi, tinry ko lang yung magpakulo ng gulay, yung mga pinagtirahan, tapos papakain nyo sa isda, pwede rin yun. Okay? Kinakain nila yun, kaya nga sila omnivore. Ito na tayo sa tank size. So, meron tayo dito sa Jugols, iba-ibang tank size. So, meron tayong mula 2.5 gallons, 5 gallons, 10 gallons, 20 gallons. Wala tayo, hanggang 20 gallons lang tayo. Wala pa tayo malalaki. So, soon magkakaroon tayo niyan. So, ngayon sa laki guys na lalagyan, syempre, mas malaki ang bahay mo, maganda. Pero pag sobrang laki ng bahay mo, mahirapan ka rin gumalaw, di ba? So, mahirap din talaga yung sobra-sobra. So, dun lang tayo sa tama. So, kung magkikip lang kayo ng konting isda, let's say, trio, ang the best ko, 2.5. Ano lang, fish keeping lang, di ba? So, tamang-tama sa kanila, tulad nito, trio lang sila. Ayan, 3 isda lang. So, tamang-tama lang sa kanila para makagalaw-galaw. Ngayon, kung magdadagdag ka na mas marami, ito, tulad nito. Ayan, mas maraming isda, tulad niyan, maganda yung 20 gallons. So, ito, adult, actually yan, kapag meron kasing computation dati yung per liter yata, per gallon, isang isda. Ayan, so kung susundin mo yun, optimal, okay naman. Okay. And then, hindi lang din yung tank size yung tinitingnan natin dyan. Siyempre, yung filtration mo. Nakita nyo dito sa Jugols, 2 2811 na sponge filter yung nakita nyo ginagamit natin. Kasi siyempre, kailangan mong matapatan yung bioload ng laman na isda nyo. At saka yung bioload at saka yung sa aeration, yung sa oxygenation ng tubig nyo. Siyempre kapag mas maraming isda, mas maraming kumukonsumo nung supply nyo. Parang sa bahay nyo lang din yung pamumuhay nyo sa bahay nyo. So mas maraming tao, siyempre kailangan may naglilinis at saka siyempre yung pagkain sapat din. And then so yung mga hangin, yung ganyan. Siyempre kapag madami kayo sa bahay tapos hindi maganda yung ventilation ng bahay nyo, mahirap mabuhay doon, di ba? Siyempre mahirapan kayo huminga, mainit. Ayan, so parang sa isda lang din. So yung fish keeping guys, napakasimple lang yan. Minsan i-relate nyo rin sa buhay nyo para hindi kayo nahihirapan mag-isip kung ano yung mga gagawin nyo. Ngayon, doon naman tayo sa sakit guys. So sakit ng mga balloon mollies, nabanggit ko kanina, swim bladder disorder, fin rot, ayan pa, fin rot, and then marami pa iba may mga ick, yung mga ganun. Pero yun, mas less na yung occurrence nun sa mga isda dito sa Pilipinas. Ang pinaka-source nun ay water quality. O kaya nag-introduce kayo ng ibang isda or meron na kaagad sakit yung isda nyo. So, dun lang naman nakukuha yung mga sakit na yan, guys. Yung mga fin rot at saka SBD, usually, nakukuha yan sa bad water quality. So, talagang kailangan mag-maintain kayo ng magandang filtration para hindi makuha yung mga ganun sakit.
Ngayon, syempre, nakakahawa din yung sakit. Kaya yun nga sinabi ko, kapag nag-introduce kayo ng ibang isda, kailangan i-quarantine nyo rin para hindi mahawa yung mga current na isda nyo. Ayan. So kapag bumili kayo ng isda guys, kahit sa sikat na breeder pa yan, kahit sa akin, ayan, kahit sa akin, hindi naman perfect yan eh. So maaaring may dala siyang sakit o nagkasakit siya dahil sa stress sa biyahe. So kailangan i-quarantine nyo. So best practice yun guys, best practice. So doon naman sa Camalanos guys, parasite kasi yun, hindi naman siya necessarily sakit. Ayan, so mga Camalanos, yung ick. Ayan, so pang parasite yan, usually, meron tayong separate video niyan, masyado na mahaba yung video natin, pero pag-uusapan natin yan sa mga susunod. I-visit nyo tong playlist na to, kasi dito ko lalagay lahat ng mga beginner-friendly tips natin para sa Jugols Fish Hub. Doon sa mga sakit guys, nagagamot naman yan eh. Ayan, so yung katulad dun sa scenario na yun, na kuwari ako, nakapag-send ako ng may Camalanos na isda, yun yung policy ko. So hindi ko alam sa ibang fish keeper kung paano nangyayari. Pero syempre dito kahit sasabihin kasi nila nakukuha yan sa live foods guys eh. Kasi yun yung pinaka-optimal na way to feed yung fish. Kaya kung magla-live foods kayo, asahan nyo na may possibility na ma-introduction ng parasite. So ngayon meron naman tayong mga video dyan. Inilabas ko nung last time kung paano magdamot ng Camalanos. Kailangan nyo alam nyo rin yun. Okay, yung aso, pusa nga, dinede-worm eh. Yung ano pa kaya, yung mga isda, di ba? So natural lang yan para sa akin, natural lang yan. So doon na nagtatapos guys yung first part nitong ating playlist o series. So kung may katanungan kayo, try nyo munang panoorin yung buong playlist. So ito yung unang-una natin lalabas para dun sa 101. So kung ano yung mga dapat nyong malaman na una. Okay, and then maraming salamat dun sa mga tumangkilik dun sa iba nating video. And maraming salamat talaga dun sa mga umorder sa atin ng mga isda. At saka mga umorder ng gel food. And so maraming salamat guys. Kung may katanungan kayo, ilagay nyo dyan sa comment section para kapag ginawa natin yung latest nating video, masagot natin kayo. And then dun sa mga nagpapa-shoutout, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga nagpa-shoutout, lalo na kala Ryan Carl Villamor. Ayan, sa bidding namin yan. Tsaka kay Daps Rabbitry. Ayan, shoutout sa inyo mga lord sa mga hobby nyo. God bless sa inyo. And then kay Neil Espanyol sa YouTube. And then kay Dap Beat sa Davao and kay Leonard Vito sa YouTube. Ayun, maraming salamat sa iyo, Lord, sa nakailang ano ka na, nakita kita. Ayun, maraming salamat sa inyo. And then ayun, so masyado na umabay video natin. Don't forget to like and subscribe and sumali doon sa channel natin for giveaways. And ayun, pabalik na tayo guys. Marami lang talaga bago tayo sa pagtatatay. Kaya medyo busy talaga. Kasi hindi pala siya medyo busy talaga. So maraming salamat sa mga nakapanood nito. I appreciate yung time nyo na binibigay dito and sana ma-appreciate nyo rin yung time na nilalaan ko dito. So yun lang, maraming salamat guys and don't forget to like and subscribe.